professional opinion ko to, and I stand by my opinions, no, given my experience in international law. So, hindi po fake news itong sasabihin ko na bakit sa tingin ko mali ang desisyon ng Appeals Chamber doon sa pagbasura sa hinihinging panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. So, sa tingin ko po, as a matter of course, dapat magbigay ng interim release dahil nga po mababaw naman ng ebidensya na naging dahilan para mag-issue ng arrest warrant. Hindi pa po probable cause. Wala pang probable cause, good reasons lang. Now, anong mali sa desisyon na yan? Unang-una, masyado po ang reliance ng hukuman sa possibilities. Possibility na siya itatakas, possibility na papakailaman ni Tatay Digong mga ebidensya, possibility na mananakot sa mga testigo. Alam mo, sa mundong ito, anything and everything is possible. Pero yung probable na hindi naman po realistic ay hindi dapat pinapansin. Pangalawa, masyado namang pagtiwala ng hukuman sa impluwensya ni Tatay Digong dahil lamang siya ay nahalal na alkalde, ang anak niya ay vice mayor at si VP Sara ay vice president. Well, unang-una, no, malinaw na hindi nila naiintindihan ang politika sa Pilipinas. Dahil bagamat vice president nga si VP Sara, ano bang impluwensya niya? Wala. Sa ating saligang batas, wala naman talagang ibang trabaho ang vice president kundi antayin na mawala ang presidente. She will prevent a leadership vacuum. Yan lang ang trabaho ng vice president. Anong impluwensya ang sinasabi nila? At syempre, yan ay nagpapakita na sila ay bulag sa katotohanan ngayon sa Pilipinas na naglalabanan ang mga Marcos at ang mga Duterte. Marcos ang presidente, ginigipit ang mga Duterte, kinidnap nga si Duterte papunta ng dahig, and therefore, wala talagang impluwensya ang Duterte. Ano naman ngayon kung algalde si Tatay Digong? Kung magkakaroon naman ng panandaliang release, hindi naman siya makakauwi ng Davao City. Hindi naman nila papayagan yon. Sure, sinabi yan ni VP Sara, mas gusto ni Tatay Digong na ang provisional release, ang interim release ay sa Davao. Pero imposible naman yung payagan ng hukuman. So anong impluwensya ang magagawa ng isang alkade ng isang syudad sa Mindanao, Philippines kung siya ay makakulong sa Germany o di naman kaya sa France o di naman kaya sa Belgium? Wala. Kaya po binuo ang ICC para mapatupad ang batas makatao, and yet sa inyong desisyon, hindi kayo naging makatao.